Magandang araw po sa inyo, senyor. Bati ng katiwala rito nang pumasok. Tumangulang may edad na lalaki na nakangiti bago umikot ang paningin sa paligid. Muli, mas lalong lumawak ang pagkakangiti nito nang makita sina Lucas at Aya na nakatayo sa may puno ng hagdanan. Ang medyo may kasingkitang mga mata nito'y tila mas lalong nag-isang linya. Inangat nitong palad na tila pinapalapit sila. Muling nagkatinginan ng dalawa ng parehong natigilan, lalo na si Lucas na mas lalong lumalim ang pagkakunot noo. May problema ba? Mahina at halos pabulong na tanong ni Aya kay Lucas nang mapansin niya ang gulat sa mukha nito. May pakaramdam siya na kilala nito ang sinasabi nilang senyor. I can't believe it. Halos pabulong din ang sagot ni Lucas, ngunit sapat lang para marinig ni Aya habang nakatiti sa may edad na lalaki na tinawag nilang senyor. Sa tindig at ayos nito, makikitang malakas at malusog pa ito. Nagmamayabang sa tikas ang tinding nito at mukhang kahit may edad na ay malakas pa rin ang apila. Hindi rin maintindihan ni Aya kung bakit habang nakatitig siya sa matanda ay tila may humihila sa kanyang lumapit dito. Kagaya ng nauna niyang naramdaman kanina habang nakatitig sa larawan nito. Pakaramdam niya ay may pananabik siyang yakapin ito gayong hindi pa naman niya ito nakita kahit minsan noon. Welcome to my house, my lovely gems. Kay tagal kong hinintay ang araw na ito na muli kayo magkita. Hindi niyo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon. Come, hindi niyo man lang ba ako lalapitan? Magiliw na tanong nito na ibinuka ang dalawang braso at tila nag-aanyayang mayakap sila. Kunot noong napabaling muli si Aya kay Lucas na nooy tila tuod sa pagkakatayo sa kanyang tabi. Hindi tuloy maiwasan ni Aya na mag-isip kung ano ang dahilan. Hinawakan ni Aya sa braso si Lucas para kunin ang atensyon nito na kanina pa nakatitig sa matandang lalaki. Hey, may problema ba? Bulong ni Aya sabay bahagyang pisil sa braso nito. Tila naman natauhan kaagad si Lucas sa ginawa ni Aya at napabaling ng tingin sa kanya. May problema ba? Muling ulit ni Aya. O wala naman. Hindi lang ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon. What do you mean? Kunot noong tanong ni Aya. Muling bumaling si Lucas sa matanda, tinawakan sa braso si Aya at marahang giniya palapit sa matanda. How are you two? Okay lang ba kayo rito kanina? Pasensya na kung medyo na late ako ng dating. Nakangiting sabi muli ng matanda. How did it happen? Am I dreaming? Tanong ni Lucas nang makalapit at nakatitig sa matandang lalaki. Of course you're not, son. It is me. I'm alive. Nakangiting sagot ng matanda. Son? Is he your father? Nagulat na tanong ni Aya na bumaling kay Lucas. Yes, he is. Walang kurap na tugon ni Lucas. What? Hindi ba matagal nang patay ang ama mo? How come nabuhay pa siya ngayon? Muling bumaling ang tingin ni Aya sa matandang lalaki at napaisip. Kung itong ama ni Lucas, ibig bang sabihin na ito rin ang kanyang biological father? Bigla tuloy siyang natigilan. Kaya ba ganitong pakaramdam ko sa unang kita ko pa lang sa kanya? Piping tanong niya sa sarili. Ako man, naguguluhan at nagtataka din. But I know that he is not a fake one. It's true that he's here. But still I can't believe it was happening. I was dreaming before that one day I will wake up beside him and it's that day. I'm not dreaming now. Hindi na malaya ni Lucas na tumulo na palang luha ng kanyang mga mata sa nararamdamang saya. Kaagad na binitawan ni Aya ang braso ni Lucas na maramdaman niya ang pagnanais nitong lumapit sa matanda. Bahagyang tumango si Lucas kay Aya at lumapit sa matanda. Dad, anito sabay yakap na mahigpit sa matanda. Am I really not dreaming? Halos pabulong na tanong ni Lucas habang yakap ang matanda. Natatawang niyakap siya ng matanda at bahagyang tinapik ang kanyang likuran. Of course you're not, son. I am here and still alive. I am happy, very happy to see you. At last, nabuksan ko rin ang pintuan para i-reveal ang pagkatao ko ngayon sa inyo. I know na matagal din naghirap ang loob niyo sa paniniwalang wala na talaga ako. But I just did that to save you both sa mga tao mapagsamantala at makasarili. And I'm proud na nakikita ko na sa maayos kayong dalawa. Mahabang litanya ng matanda, kumala sa pagkakayakap sa matanda si Lucas. Nakangiting bumaling siya kay Aya at inabot ang palad nito. Hindi mo ba namimiss ang biological father mo? Anito na bahagyang pinisilpang ng lalamig niyang palad, nahihiyang muling napatingin si Aya sa matanda. Kahit hindi man sabihin, malakas ang kabog ng kanyang dibdib na sa unang pagkakataon ay nakaharap niya ang sinasabing biological father niya na kailan lang ipinakilala sa kanya. Ang kilala niyang ama ay matagal nang yumao. Come on, get close. Hindi ba isa ito sa hinihintay mo para mapatunayan kung tama bang mga sinabi sa atin ni Atty. Ruel Cuevas?
What are you waiting for? At least ngayon, pwede ka na magtanong sa kanya kung gaano yun katotoo para hindi ganitong nangangapa ka pa rin sa katotohanan. At least sa kanya, marami ang malalaman mo. Pinisil ni Lucas ang palad ni Aya. Come on, go, kaya mo yan. Cheer nito kay Aya bilang pagpapalakas sa loob nito. Napalunok ng sariling laway si Aya at napabuntong hininga bago tuloy ang inihakbang ang mga paa palapit sa matandang lalaki. My lovely princess, how are you? Masuyong tanong ng matandang nakabukas ang dalawang palad para yakapin siya. Muling napalunok si Aya na nahinto sa mismong harapan ng matanda. Napatitig siya sa mga mata nito. Wala naman siyang maramdamang kakaiba maliban sa tila pananabik na mayakap din ito. Lumapit ito sa kanya ng husto't masuyong niyakap siya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili pero nakaramdam siya ng comfort sa mga yakap na yun. Pakiramdam niya sa loob ng matagal na panahon, muli siyang nakaramdam ng pagmamahal mula sa isang ama na kay tagal nang ipinagkait sa kanya. Hanggang sa hindi niya namalayan na tumulo ang luha niya habang yakap siya nito. Kusang umangat ang mga braso niya para gumanti ng yakap sa matanda at mas isiniksik pang sarili ito. Papa? Wala sa loob na sambit niya habang yakap ito. Mas lalo niyang naramdaman ang paghigpit ng yakap nito. May ilang minuto rin ang tinagal ng yakapan nila bago nilayo ni Aya ang sarili rito. Marahang pinahid niyang luha niyang hindi na malayang bumagsak. Salamat at kahit papano tinawag mo rin akong papa. Kay tagal kong pinanabikan na makilala ko ng aking anak. At salamat dahil ngayon lubos na saya nang nararamdaman ko na makita at makasama kita bilang ama mo. Gusto kong malaman kung anong nangyari. Bakit hindi ko kayo kasama habang lumalaki ako? At paanong ibang nakagisnan kong ama? Tinalikuran niyo ba ako bilang anak niyo? Mahinang tanong ni Aya sa matanda. Inakbayan siya nito't iginiya palapit sa sala. I know na marami akong dapat ipaliwanag sa inyo. Kaya nga kayo narito. Salamat kasi pinaunlakan niyo ang panyaya ko na makita kayo kahit panandalian lang. Isa pa, alam kong nangangapa rin kayo ng sagot sa kung anong punot dulo ng lahat ng ito. Kaya minabuti kong sabihin na rin sa inyong lahat. Anyway, bago tayo magsimula sa mahaba-habang topic na yan, mabuti pang kumain na muna tayo. Alam ko naman na gutom na rin kayo sa mahabang biyaheng nilakbay nyo. Isa pa ang nangyaring inkwentro nyo kanina. Hindi biro ang lahat ng pakikibaka nyo sa kanila. Kaya mabuting makapagpahinga muna kayo ng maayos. Marami-rami akong kailangang itanong sa inyo ngayon, Dad. But I'm happy na nakita ko kayo ng malakas at buhay na buhay sa ngayon. Kahit na parang isang milagro yun para sa akin. I want to know what happened. Ani Lucas. Napangiti ang matanda at bahagyang tumango. Sure, lahat malalaman niyo mula sa simula. Sige na, doon na muna tayo sa komedor at nang makakain muna tayo. Medyo nakakaramdam na rin kasi ng gutom ang aking tiyan at kanina pa ito nag-aalboruto. Natatawang sabi na matanda at tumayo na. Pumasok sila sa komedor at sa dami ng inihandang pagkain, daig pang may fiestahang nagaganap. Sari-saring putahe ang nakahain sa hapag, humila sila ng kanya-kanyang upuan. Dito na kayo sa tabi ko, namimiss ko rin na makatabi sa hapag ang aking mga anak. Sabi na matanda na iminostrang dalawang bakanting upuan sa tabi nito. Bago sila nagsimula sa pagkain ay isang panalangin pang kanilang ginawa. Lihim na nagulat si Aya sapagkat hindi niya inasahan na may pagkarelihiyo sa palang matanda. Kasalukuyan na silang kumakain ng may isang anunsyong dumating sa kanila. Ipagpaumanin po ninyo, senyor. Kung naabala ko inyong pagkain, nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na narito si Senyora Claudia at nais po kayo mabisita, sabi ng isang bantay. Magaling. Papasukin mo't nang makilala naman niya ang mga bisita ko. Mabuti at saktong pagdating niya, sagot ng nakangiting senyor. Sige po, masusunod senyor, sabi ng tauhan at lumabas na. May ilang minuto rin bago may ginang na sumulpot sa komedor. Masaya at nakangiting lumapit ito sa senyor. Oh, how are you? Nabalitaan ko na may bisita ka ngayon. Hindi na sana ako tutuloy pero pumayag ka raw? Nito na lumapit sa senyor at humalik sa likuran ng palad nito bago umikot ang tingin sa hapag. Oo, maupo ka't sabayan mo na kaming kumain. By the way, sila nga pala sina Lucas at Aya, ang mga special na bisita ko ngayon. Oh, so silang mga anak mo? Ikinagagal ako kayong makilala. Nito sabay lahad ng palad sa dalawang sina Lucas at Aya. Muling natigilan si Lucas at napakunot noon nang makita ang mukha ng babae. Ma'am? Naguguluhang tanong niya sa panauhin bago sumulyap sa nakangiting ama. I'm not your mom, I'm sorry, but if you want to call me as your mother, no problem.
Nakangiting sagot nito't naupo. What? Then why does your face look like my mom? Takang tanong ni Lucas at nabaling ang tingin sama na nakangiti pa rin at nakatitig sa kanya. Haven't your dad told you? Balik tanong din ng ginang. Later, you will know the answer. Sagot ng senyor at minostra ang pagkain. Kumain na muna tayo. Anito't nauna nang sumubo ng pagkain. Walang anumang salitang kumain sila. Panay ang sulyap ni Aya sa mga kaharap na tila nahihiwagaan. Ngayon pa lang niya nakaharap ang mga ito pero hindi naman siya nakaramdam ng anumang pagkailang sa mga ito. Tila komportable pa siya sa lugar na yon. Panay rin ang sulyap niya kay Lucas na tila normal lang ang mga kaharap nito. Mukhang sa tingin niya ay kagaya din niyang kampante ito sa paligid. Hindi tuloy na malayan ni Aya na naparami ang kanyang kinain. Tila nawala si isip niya na nasa estrangherong lugar siya. Matapos kumain ay tumulong pa si Aya sa pag-aayos ng mga plato. Okay na iha, kami nang bahala dyan, magpahinga ka na, sabi ng matandang babae na pilit kinukuha sa kanyang mga platong hawak niya. Ayos lang po, nakakahiya naman, aniya. Ano ka bang bata ka? Kami nga ang dapat mahiya sa'yo eh. Hala, sige na, pumunta ka na sa sala tsak na naghihintay ng senyor doon. Saka isa pa, tsak na marami-rami kayong pagkakwentuhan ngayon. Hala, sige na, labas na dyan. Anang matanda. Pwede po bang magtanong? Ani Aya. Oo naman, basta kaya kong sagutin. Ano ba yun? Sandaling humintong matanda sa pagsisinop ng mga kinainan. Sino po yung babaeng bagong dating? Bakit kamukha siya ng mami ni Lucas? Curious na tanong ni Aya. Naku, mahabang kwento. Tsak naman nasasabihin yun sa senyor sa inyo kaya mas mabuting makinig na lang kayo sa kanya. Kahit gustuhin ko man na sabihin sa'yo, ayaw ko naman na pangunahan sa senyor. Siya pa rin ang may karapatang magsabi sa inyo ng totoo. Kami, katiwala at kasama lang dito kaya kahit may nalalaman kami, kailangan pa rin naming maging bulag at bingi para hindi kami magkasala sa mga amo namin. Kaya hala na, sige na labas na para masabi ni senyor ang lahat ng gusto niyong sabihin sa inyo. Taboy nito kay Aya na muling hinarap ang ginagawa. Tumango na lamang si Aya sa matanda at tumalikod. Sige po, lalabas na po ako. Ay siya iha. Naabutan niya na magkakaharap sina Lucas at ang ama nito sa sala. Ganun din ang ginang na bagong dating. Tila nagkakasiyahan ng mga ito sa pag-uusap. Kaagad naman siyang napansin ni Lucas nang lumabas siya sa komedor na tila ba hinihintay talaga siya. Sananyasan siya nitong lumapit at maupo sa tabi nito. Kaagad naman siyang lumapit dito at naupo. Mukhang natagalan ka yata. Anito na halos pabulong lang. Ngumiti si Aya. Nag-freshen up lang. Ani at hinarap ang dalawa pang matanda. Nakakatuwa naman na nangyari rin ang pangarap mong makaharap at makasama sila kahit sandali lang. Nakangiti at halatang masayang sabi ng ginang. Oo, at matutuwa ako kapag pinagbigyan nilang hiling ko. Mukhang kahit papano ay may panlalaban na tayo kay Teofila niyan. Sabi ng ginang na walang kieme. Teofila? Ulit ni Lucas, bumaling ito sa senyor. Hindi ba at siya si Mami? Yes, she is. Tumatangong ayon ni senyor. Mas lalo tuloy naguluhan si Lucas sa naging sagot ng ama. Una, ang pagsulpot ng babaeng ito na nasa kanyang harapan na kamukhang kamukha ng mami niya at nagsasabing hindi itong tunay na ina niya. Are they twin? Piping tanong niya sa isip, ngunit walang kahit na anong nabanggit ng kanyang ina noon na may kambal ito. Isa pa, never din na nagpakilala ito na may kapatid dahil ang alam niya na ulila ito at mag-isang namuhay sa lungsod hanggang maging modelo at nakilala ang kanyang ama. How come na may kamukha siya gayong hindi naman niya nasabi noon sa atin na may kapatid siya? Takang tanong ni Lucas sa ama. Nakadikwatong sumandalang ginang at humithit ng vape nito. Dahil tusong kakambal kong yun, diretsong sagot ng ginang. Kakambal? You mean twin nga talaga kayong dalawa? Pero bakit wala nabanggit noon sa amin ng mami? Isa pa, never ka rin niyang pinakilala sa amin ni dad. Ever since, aware na ako sa mga plano niya. Bata pa lang kami, mataas ng ambisyon niya na makabingwit ng matabang isda dito sa city. Kaya kami napadpad dito eh. Pero bago yun, kung saang-saang bar na kami nagtrabaho. Sa probinsya namin, halos lahat na yata ng mayayamang tao at politiko doon na ikama siya sa kagustuhan lang niyang makakuha ng lalaking seryoso sa kanya. Ngunit sa malas, walang nagseryoso sa kanya kaya lumuwas kami dito. Ang totoo may kinakasama siya rito at hindi sila kasal. Nabuntis siya at nagkaanak. At halos ako rin ang nahirapan matapos niya akong gawing katulong at yaya ng anak niya. Mahabang litanya nito. Anak? Pero bakit wala siyang pinakilala sa amin kahit kay dad? Never ko rin siyang nakita na lumabas para lang katagpuin kung may anak nga siya talaga. Palagi kaming lumalabas pero halos sa mga mall lang kapag nag-grocery.
Kunot noong sagot ni Lucas. Yun ang alam mo, but behind those days, naroon din kami kasamang anak niya. Mostly, magbibigay siya ng pera para pang suporta sa anak niya na hindi niya nalalaman. Kalimitan sa mga restroom kami nakikita para hindi siya mahalata since kilala na siya noon bilang asawa ng papa mo. Kaya nga nagdoble ingat siya. Kahit gusto ng anak niyang makita siya, hindi niya pinapahintulutan. Sa ayaw lang niyang masirang reputasyon niya bilang asawa ni Sario. Maging ang kanyang kinakasamay nilihim din niya. Ginawa niya itong lihim ng kanang kamay. Gumagawa sila ng business behind her husband's knowledge. Hanggang sa unti-unting nilalagyan ng butas sa mga negosyo ng papa niyo. At namalayan ko na lang nakagawa na siya ng sarili niyang mundo na lingid sa kaalaman ni Sario. Palihim na ninanakawan niyang mga negosyong pinagkatiwala sa kanya sa pamamagitan ng mga hijacking at kung ano-ano pang paraan. Kasabot niyang kanyang kinakasama sa mga plano niya. Ginawa niya itong kanang kamay maging sa ngayon na patuloy silang nagpapalakas. Lahat na rin ng mga iligal na negosyo na gawa na nilang pasukin. Pero bakit wala akong nakikilalang siya sa underground world kung tamang sinasabi mong isa na rin siya sa mga leader na kumakalaban kay Papa? Hindi pa siya magre-reveal ng pagkatao niya ngayon sa publiko dahil hindi pa ganap na successful ang mga plano niya. Kailangan pa niya kayong mailaglag na dalawa at makuha ang anumang nasa inyo bago niya gawin yon. Anong kailangan niya sa amin? Ang mga ari-arian na pinapalagay ng senyor sa mga pangalan niyo. Hindi pa niya ganap na naangkin yun kaya hindi pa siya natatapos sa inyo. Kahit isa wala naman siyang pinangahawakan. Matapos niyang ma-set up ang plano para ma-ambush ang sinasaktan ng asawa niya. Akala niya makukuha na niya mga yun. Kapag nangyari yun, isa siya sa pinakamayamang tao sa mundo. At kasama sa pangahawakan niyang buong underground, ngunit nabigo siya. Hindi niya alam na pinapakagat pa lamang siya sa plano niya para tuluyan di siyang mahulog sa bitag niya. Ang buong akala niya patay ng asawa niya tako matapos niya kung pagpanggapin na siya. And you know her plan all along? Baling ni Lucas sama. Yes, that's why we did our first move. Bago pa man niya kami maunahan. We planned how to escape with that accident. Mabuti na lamang at mapagkakatiwala ang tao kung nakausap niya para isagawa ang plano niya. Kaya kahit papano nagawa pa namin baliktarin ang mga pangyayari. She with her twin para magpanggap na siya ang kasama ko sa tour. But before that, Claudia contacted me and revealed herself. Madalas kasi siya pinagbabantaan ng kapatid niya na papatayin once na magsalita at magpakita siya sa akin. One of my trusted men discovered her so he gave me a tip about them. We started looking for her but she hid herself. Until she surrendered with us willingly. At doon nagsimulang pagbuo namin ng plano behind Teofila back. Nabanggit niya na hindi niya nire-reveal ang sarili niya sa publiko. Maari ba naming malaman kung sino siya? Maari nakasalumuhan na namin siya sa hindi namin namamalayan. Tanong ni Lucas. Mas lalong lumakas ang hinala niya, ngunit kailangan niyang makasigurado na tamang nasa isip niya. Nagkatinginan ng senyor at si Claudia. Nagkibit balikat ang ginang na parabang inuudyo ka ng matandang lalaki na magsalita. Tell them who she is para mas malinawan sila, aning ginang Claudia.